Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang posibleng legal framework para matugunan ang lumalalang banta ng tinatawag na nihilistic violent extremism. Kasunod ng mga insidente ng karahasan iniugnay sa online radicalization ng ilang kabataan. Gayunman, tiniyak ng DOJ na hindi basta-basta ituturing na terorista ang mga menor de edad. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Mula sa Tacloban school shooting hanggang sa iba pang kaso ng karahasang iniuugnay sa online radicalization ng kabataan, kinikilala ngayon ng Department of Justice ang lumalaking banta ng nihilistic violent extremism o NVE. Ayon sa DOJ, wala pang partikular na batas sa Pilipinas na tumutugon sa ganitong uri ng karahasan. Kaya pinag-aaralan kung kailangan ng magkaroon ng hiwalay na legal framework upang habulin hindi lamang ang mismong salarin kundi maging ang mga nasa likod ng online recruitment at radicalization. May magagawa tayo at gagamitin natin yung mga nandyan na batas, no, para parusahan yung mga tao sa likod nitong mga NDE na to. Ang kanilang tinutukoy ang Cybercrime Prevention Act, Republic Act 11930 o Anti-OSAIC Law at maging ang mga krimen sa ilalim ng Revised Penal Code tulad ng murder at attempted murder. Depende na lang sa mga ebidensyang makakalap. Isa sa mga pinag-aaralan ng DOJ ay kung maaaring gamitin ang counter-terrorism mechanisms ng Anti-Terrorism Council o ATC sa pagtugon sa NVE. Yung NDE, kahit sabihin natin na di pa tayo sigurado kung tutuloy natin na terrorism yan, maaaring mag-escalate ang NDE into terrorism. Gayunman, payo ng DOJ, kailangan pa ring maging maingat sa paggamit ng mga mekanismong ito. Ayon sa kanila, kontrobersyal ang definisyon ng terorismo at hindi dapat agad lagyan ng tatak na terorista ang mga menor de edad na maaring biktima rin ng online radicalization. Kailangan pag-aralan ng mabuti to at mag-ingat dahil alam naman natin kung gaano ka-controversial ang definition ng terrorism. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.